Kinabukasan ay nagising ako dahil sa sakit ng ulo, kaya sipusapo ko iyon nang mapaupo ako sa kama. Idamay mo pa iyong telepono na paulit-ulit sa pagring, sino ba yun? Ang aga-aga namang mambulabog. Binalingan ko si Luna na mahimbing pa rin ang tulog sa tabi ko, at doon ko lang naalala iyong nangyari kagabi sa bar. Nakatulog nga pala ako, at hindi na namalayan kung sino ang nagdala sa akin dito sa unit. Napahinga ako ng malalim at kamuntikan pang madapa ng makababa ako sa kama. Dala ng alak kagabi, ay sobrang sakit ng lalamunan ko, pati ang paningin ko ay nanlalabo pa rin hanggang ngayon. Nahihilo rin ako kaya minabuti ko munang dumiretso ng kusina, upang kumuha ng isang basong tubig. Halos ubusin ko iyon dahil masyadong natutuyo ang lalamunan ko, para akong namalat at paos ang boses. Dala-dala ang isa pang baso ng tubig, ay tinungo ko ang sala at ibinaba iyon sa center table. Hinintay kong mamatay muna ang telepono, hindi rin nagtagal nang magring ulit iyon sa ikalawang beses. Ano ba't napaka-importante naman nito? Hello, pikit ang matang sinagot ko ang telepono. Good morning Maisha, gusto ko lang sabihin na mayroon kang bisitang naghihintay dito sa lobby, anang babae sa front desk. Sa narinig ay walang pasabing ibinaba ko ang linya ng telepono, at pasalampak na nahiga sa pahabang sofa na nasa likuran ko lang. Sa sobrang antok ko ay muli akong nakatulog, at hindi na namalayan ang oras. Nagising lang ako dahil sa malakas na pagtikhim ng isang boses, dahilan para unti-unti akong magmulat upang hanapin iyon, only to find out na nasa harapan ko si Franz na nakatayo kasama si Terence. What the? Lahat yata ng nainom ko kagabi, ay umakyat sa lalamunan ko, kaya mabilis pa sa kidlat na kumaripas ako ng takbo papasok ng kusina, at doon sumuka. Halos sambahin ko ang lababo sa sobrang pagkakayuko ko roon. Wasted ka girl. Dinig kong puna ni Franz na sinundan pala ako rito sa kusina. Hindi pa man ako nakakalingon, ay sobrang nanlalaki na ang dalawang mata ko, nang ma-realize na narito sa loob ng unit ko si Terence. Bakit siya nandito? Holy! Anong ginagawa niyo rito? Pagtatanong ko ng tuluyan ko silang binalingan. Kaagad na nagtama ang mata namin ni Terence, na ngayon ay seryoso ang mukhang nakatitig sa akin, kunot ang noong pinagmamasdan ako. Sinipat pa niya ng tingin ang kabuuan ko, pamula ulo hanggang paa. Mariin akong napapikit at nilunok ang lahat ng hiya sa katawan. I know, I look miserable and wasted. Tumikim ako at mabilis ding nagmulat, saka inayos ang magulo kong buhok. Sa isang iglap ay parang nawala ang hangover ko, nang makita ko si Terence dito mismo sa unit ko. Nalingunan ko pa ang likuran nito, kung nasaan ang kwarto namin. Mabuti at hindi pa nagigising si Luna. Pwede nyo naman akong hintayin sa baba diba? Hindi nyo na kailangan umakyat pa rito, pahayag ko at wala na akong pakialam, kung mahalata man nilang natataranta ako. Girl, kung alam mo lang. Kanina ka pa namin tinatawagan, sinagot mo naman daw ang telepono, pero ibinaba mo rin, so we decided to check kung ano nang nangyari sa'yo. Masyado lang nag-aalala sa'yo si Third, mahabang litanya ni Franz. Ngunit hindi ko ito pinansin, bagkus ay itinulak ko sila palabas ng kusina, hanggang sa may pintuan. Gulat namang napatigalgal sa akin si Franz, lalo na nang pagdiskitahan ko si Terence na itulak palapit sa pinto. Stop it woman, angle ni Third at pilit ko makawala sa pagkakatulak ko. Ano bang nangyayari girl? Segunda naman ni Franz, habang maang na nakatingin sa akin. Huminga ako ng malalim upang pakalmayan ang sarili. Hindi dapat narito si Terence, matatanggap ko pa kung si Franz lang mag-isa, pero hindi yung kasama niya ang ama ni Luna. Natatakot ako. Lumabas na kayo, susunod ako sa baba, mariing utos ko at blanko lang ang mukhang tinatapunan sila ng tingin. Pack all of your things woman. Hihintayin kita sa lounge area. Just please, leave. Matigas kong sambit at marahas na binuksan ang pinto para sa kanila. Nagtagal ang paninitig sa akin ni Terence, na para bang gusto niya akong sakmalin, nakaigting ang panga nito at mababakas sa mukha niya ang galit. Well, wala akong pakialam. Susunod ako. Hindi ko na natuloy ang dapat na sasabihin, nang mag-materialize sa likuran namin si Luna. Mama, nalinti ka na. Sa sigaw ni Luna ay dahan-dahan na lumingon si Terence. Gustuhin ko man siyang itulak ay hindi ko na nagawa, dahil masyado na akong nanghihina sa posibleng mangyari ngayon.
Tuluyan nang nakalabas si Franz ng pinto, habang si Third naman ay nananatiling nakatayo sa hamba ng pintuan. Naroon ako sa gilid niya, kaya kitang-kita ko kung paano magbago ang reaksyon ng mukha niya, nang makita niya si Luna. Ang kaninang galit at seryoso ay napalitan iyon ng pagtataka, ngunit naroon sa parehong mata niya ang pangungulila. Hindi ko alam kung para saan. Hindi rin mapakali ang parehong mata nito, na panay ang pagkurap sa kinatatayuan ng anak ko. Siya ang anak mo, hindi makapaniwalang saad ni Terence. Kumikirot ang ekspresyon ng mukha nito, at para bang nanakawan ng kaluluwa, dahilan para mapahawak ito sa pinto. Maangko lang itong tinitingnan at pinapanood ang bawat galaw niya. Mariin niyang sigaw saka frustrated itong napahawak sa kanyang ulo, Terence. Bulalas ko nang paulit-ulit itong sumisigaw. Doon ay naalarma si Franz, at muling pumasok ng unit, mabilis niyang dinaluhan si Terence na ngayon ay mahigpit ang hawak sa ulo, habang mariing nakapikit ang mata. Maagap niya itong nahawakan, bago pa man matamba sa sahig. Samantala ay halos maestatwa ako sa mga oras na yun, ni hindi ko maramdaman ang sarili, na para bang namanhid sa mismong kinatatayuan. Tanging pagtitig lang ang nagawa ko, habang nanginginig ang mga kamay. Arg! Malakas na sigaw ni Terence at nanghihinang napaupo kasama ni Franz. Dalawa silang napasalampak sa sahig, mabuti ay nasalo ni Franz ang kanyang ulong kung di ay baka tumama iyon sa dulo ng lamesang naroon. Third, sabay naming sigaw ni Franz nang tuluyan nang mawala ng malay ito. May siya, tumawag ka sa lobby ngayon din, at sabihing magpadala ng ambulance. Natatarantang pahayag ni Franz na siyang sinunod ko kaagad. Nabangga ko pa si Luna na nananatiling nakatayo, nanlalaki ang mga mata nitong pinapanood ang nangyayari. Hindi ko muna ito pinansin, at dali-daling nag-dial ng number sa baba. Please, call the ambulance, kailangan dito sa room number 33. Ho, sige po, right away. Matapos niyang sumagot ay siya na mismo ang nagbaba ng linya. Sandali akong natulala roon, at nakipagtitigan sa puting pader. Habang hawak pa rin ang telepono. Napahawak ako sa ulo ng kumirot ulit iyon. Sumabay pa talaga si Terence sa hangover ko. May siya, sigaw ni Franz sa likuran ko, kaya dali-dali akong tumayo para lapitan siya. Tulungan mo ako rito, panipip. Gaya nga ng sabi niya ay pinagtulungan namin siyang mailabas, mabuti at napadaan si Archer sa hallway, kaya tumulong na rin siya sa amin sa pagbuhat kay Terence, hanggang sa makababa kami ng lobby. Sakto ang naging dating ng ambulance, kaya mabilis na naipasok doon si Terence. Sa sobrang kaba at takot ko, ay sumakay ako roon habang hawak ang kamay nito, sa kabila naman ay si Luna na umiiyak. Kasama rin si Franz na siyang nasa tabi ko. Mama si Papa, pagtangis nito ngunit wala sa kanya ang atensyon ko. Kung di ay na kay Terence na walang malay, at kahit nakapikit ay bakas pa rin sa mukha nito ang hirap na dinaramdam niya. Maaaring sumakit ang ulo nito, nang makita si Luna, so possible ay may naalala ito sa nakaraan namin. Hindi rin nagtagal nang huminto ang sinasakyan namin sa isang kalapit hospital, doon ay ibinaba ang stretcher ni Terence at nagmamadaling ipinasok iyon sa loob. Hindi na namin nagawang sumunod, dahil pinigilan na kami ng ilang doktor, kaya naupo na lamang kami ni Luna sa waiting area, na naroon sa labas ng emergency room. Nanlulumo kong inihilamos ang dalawang palad sa mukha, at tahimik lang na umiiyak. Kinakabahan ako para kay Terence, maaaring good news ang ibalita at pwede ring bad news. May siya, I'm sorry kung di kita madadamayan ngayon, pero I need to go. May mga kailangan pa akong gawin, pahayag ni Franz na tinanguan ko lang, at hindi na nag-abalang tingnan pa. Narinig ko na lang ay ang mga yabag nito palayo. Huminga ako ng malalim, at niyakap si Luna na hanggang ngayon ay umiiyak pa rin. Mapait akong ngumiti nang ma-realize kung iba pala talaga, kapag nakaramdam ka ng lukso ng dugo. Iyon siguro ang naramdaman ni Luna, kaya nagawa niyang tawagin si Terence na Papa, kahit wala pa naman akong sinasabing siya nga ang tunay niyang ama. Ilang minuto rin kaming naghintay ni Luna doon, habang walang sawang nananalangin na sana ay okay lang ang lahat, at maayos na si Terence. Ayoko mang mangyari pero gusto kong magkakilala pa sila ng anak niya. Miss, sabay kaming napaangat ng tingin sa babaeng doktor na kararating lang.
Muling nabuhay ang kaba sa dibdib ko, kaya dali-dali akong tumayo para harapin ito. Kamusta siya, Doc? Okay naman ho siya, hindi ba? Pahayag ko at hindi na mapakali sa kinatatayuan. Don't worry, Mrs. Casimero. He's fine. Mrs. Casimero. Kailan pa ako naging Casimero? Napangiwi ako ngunit hindi rin namang maiwasang makaramdam ako ng mumunting saya sa puso ko. Masarap pala sa pandinig na matawag na Mrs. Casimero, dati kasi ay isa iyan sa pinangarap ko. Imbes na pagtuunan pa ng pansin ang bagay na iyon, ay naging kibot na lamang ang balikat ko. Nagagalak kong hinawakan ang magkabilaan kamay ng doktor, at halos mapunit ang labi ko sa kakangiti sa balitang dala nito. Thank you po, thank you, maluha-luha kong sambit dito. Sumunod kami ni Luna sa doktor. Nang ilipat nila si Terence sa isang private room. Doon ay mas malapitan namin siyang nakikita, at nahahawakan. Wala sa sariling napangiti ako sa kawalan. Kailangan niya lang magpahinga, at baka mamaya ay magising na rin siya, anang doktor kaya nilingon ko ito. Doc, may amnesia siya, tama po ba? Gusto ko lang makasigurado na hindi nagsisinungaling si Terence sa akin. Naisip ko lang ang unang hinuha ko rito, nang una kaming magkita sa hotel, na baka nagkukunwari lamang siya. Well, sadly yes. Ako ang nag-handle kay Third for almost 5 years, simula nang maaksidente ang pamilya niya, pahayag nito na siyang tinanguan ko. And by the way, my name is Dr. Ortiz. Umawang ang labi ko sa narinig, kasabay nito ay ang paglahad ng kanyang palad sa harapan ko, dahilan para maagap ko iyong abutin. Napahinto pa ako ng tila may kumirot sa puso ko, nang magdampi ang mga kamay namin. Nice meeting you, Doc. Thank you for taking care of Third. Mahinang turan ko. My pleasure, hiha. Ngumiti ito bago umayos ng tindig, at inilagay ang dalawang kamay sa bulsa ng kanyang puting uniforme. Hanggang ngayon pa rin po ba ay wala talaga siyang naalala? Actually, mayroon. Iyon nga lang ay piling mga tao at bagay lang, the rest ay hindi na talaga niya maalala. Since, nanggaling siya ng Cagayan ay maaaring naroon ang mga taong malalapit sa kanya, na pwedeng naalala niya or hindi. Isa na ako roon sa hindi niya maalala, wala sa sariling sambit ko rason, para mapatitig siya sa mukha ko. Ikaw siguro ang iniisip niya the whole time, bago siya maaksidente. Ganoon ang mga cases ng retrograde amnesia, kadalasan sa mga hindi nila maalala, either previous memories or childhood memories. Sa sinabi nito ay marahan akong napatango. Tanggap ko nang may amnesia si Terence at hindi niya ako maalala, kaya naman siguro ibalik yun kahit paunti-unti. Ang hindi ko lang maintindihan, anong dahilan niya bakit niya ako iniwan? Bakit siya umalis nang walang palem? Pero noong nakita niya ako, wala naman nangyari sa kanya. I mean, hindi man lang sumagi sa isip niya yung mga flashbacks namin. May mga ganoon, hindi rin kasi natin masasabi kung kailan sila aatakihin ng sinasabi mong flashbacks ng mga memories. Pwedeng before or after nila maramdaman yun. Sa case niya ngayon, posibleng may bagay o tao ang nagpa-trigger sa utak niya. Siya po, pagputol ko kay Doc Ortiz at itinuro ang pwesto ni Luna. Naroon siya sa isang sofa at tahimik lang na nakikinig sa amin. Kahit dito sa kinatatayuan ko, ay pansin ko ang pamumula at namamaga nitong mga mata, dahil sa matinding pag-iyak kanina. Simula nang makita nito si Terence ay hindi na siya naubusan ng luha, panay na ang iyak nito, marahil na ipon iyon na siyang matagal na niyang kinikimkim. Nang makita nito ang anak ko, ay biglang sumakit ang ulo niya at nawala ng malay. Ibig bang sabihin ay mas na-trigger pa ang old memories niya sa pamamagitan ni Luna? Nawala namang kinalaman at alam sa nakaraan namin. Sa sinabi ko ay narinig ko ang mahinang pagtawa ni Doc Ortiz, siguro ay baka nasa mid-50s lang ito. Kahit may katandaan na, ay hindi pa rin maipagkakailang may angking kagandahan siya. Alam mo Mrs. Casimero, kahit ako rin na walang amnesia ay mati-trigger. She's obviously looks like him, what is her name? Luna po, Luna. Si Luna ang naging dahilan para kahit papaano ay makaalala siya, and actually, mas okay nga yun at magandang balita para sa inyo. Si Luna ang makakatulong kay Third, try to make some new memories, at paunti-unti ay babalik din ang old memories niya, mahabang pahayag nito sa kangumiti.
Lumapit pa ito sa gawi ko, at mahinang tinapik ang balikat ko, animoy pinapagaan ang loob ko, dahilan para suklian ko ito ng tipid ng ngiti. I'll go ahead, hintayin nyo na lang na magising siya, then let's see kung may naaalala na ba siya. Sige Doc Ortiz, salamat po. Matapos niyang magpaalam, ay agaran din siyang umalis, kaya kami na lang ni Luna ang naiwan doon. Nilingon ko si Terence na hanggang ngayon, ay payapa pa ring natutulog, bahagya ko itong nilapitan, at tinanggal ang ilang buhok na nakatabon sa kanyang noo. Huminga ako ng malalim, na para bang sa kanya ako humuhugot ng lakas ngayon. Bumaba pa ang daliri ko sa matangos nitong ilong hanggang sa kanyang labi. Kung hindi siya umalis noon, ano na kayang sitwasyon namin ngayon? Mapait akong ngumiti ng matintong 6 na taon ang nasayang sa amin. Third, kasabay ng pagsigaw na iyon ay ang marahas na pagbukas ng pinto, dahilan para lingunin ko iyon. Niluwan nito ang isang lalaki, matangkad at may well-built na pangangatawan, naka-business suit pa ito na mukhang galing pa sa trabaho. Nang tuluyang makalapit, ay nakita ko ang worried nitong mukha. Halos masagi pa ako nito nang dinungaw niya si Terence, kaya bahagya akong umatras para bigyan siya ng espasyo. Kahit nangungunot ang noo, ay pinili kong manahimik na lang muna sa isang tabi. Sinabi ko naman kasi sa'yo hindi ba? Ang tigas ng ulo mo. Dinig kong pangangaral niya kay Terence na nanatiling tulog pa rin, hindi ka na sana pumunta roon at ngayon ay umulit ka pa. Excuse me, tawag pansin ko rito, kaya dahan-dahan ay binalingan niya ako. Mula sa pagkakagitla ng kanyang noo, ay sumangkit din ang parehong mata nito. Pinasadahan pa ako ng tingin pamula ulo hanggang paa, nahintulang iyon sa mukha ko, at nangangilates na tinitigan ako. Sino ka? Sabay pa naming nasambit dahilan para matawa ako. Wait, ako muna, okay. Mabilis niyang turan at namaywang pa sa harap ko. Who are you? Ikaw ba yung babaeng galing sa Rampage Society? Sa narinig ay nag-isang linya ang labi ko, animoy pinipigilan ang sarili na huwag mainis. Huminga ako ng malalim, at mahinang tumikim upang pakalmayan ang sarili. Hindi lang ako yung babaeng galing sa Rampage, galing din ako sa nakaraan ni Third. To tell you honestly, ako lang naman ang iniwan niya noon, at hindi na maalala ngayon. Tumaas pa ang isang kilay ko. Habang pinapanood ang reaksyon nitong namamangha sa katapangan ng boses ko. Nakaawang pa ang labi, kalaunan ay ilang beses na nilang. Oh sorry. I'm Zed Castro baritonong pahayag niya, saka pa inilahad ang isang kamay. Bumaba ang tingin ko roon, sandali kong tinitigan iyon, bago tinanggap at nakipagkamay na rin. Isa ako sa mga investor ng company niya, nituring ang kaibigan at parang kapatid na rin. Marahan akong tumungo rito sa kabinawi ang kamay. So, siya na lang ba ang natitirang pamilyang mayroon si Terence ngayon? Hindi ko kasi alam kung nasaan na ang ibang kamag-anak ni Terence, wala naman na talaga akong naging balita sa kanya, simula nang umalis sila ng buong pamilya nito. Siguro ay para rito na sa Maynila ipagpatuloy ang business politics ng magulang niya, at ilang company na mayroon sila. But sad to say, si Terence na lang mag-isa ang nagpapatuloy noon. Nice meeting you. Nasabi mo kanina na galing ka sa nakaraan niya, sino ka roon? I mean, anong papel mo noon sa buhay niya? Sunod-sunod nitong tanong, habang buong atensyon niyang hinihintay ang sagot ko. Girlfriend, simpleng saad ko, pero sapat na para manlaki ang parehong mata niya. Walang hiya, bulong nito sa sarili at frustrated na kinamot ang batok. Ang liit ng mundo. Sa Rampage ka pa niya nakita. Yes. Ikaw ba yung babaeng nabayaran ng 5 million pero walang nangyari? Aniya at saka pa tumaas ang isang sulok ng labi. Ang dami namang tanong nito. Ganoon ba ka big deal sa kanilang mga lalaki ang nangyaring yun? Huminga ako ng malalim at mariing pumikit. Hindi ko na siya sinagot, dahil tinalikuran ko na ito at nilapitan si Luna na papikit-pikit ang mata. Mukhang inaantok pa itong anak ko. Lumuhad ako sa harapan nito, at hinawakan ang magkabilaan niyang kamay. Inayos ko rin ang gulo-gulo nitong buhok, at pinunasan ang pisngi niyang may mga natuyong luha. Okay ka lang ba nak? Tanong ko rito sa kapapinisil ang kanyang kamay. Opo mama. Ikaw po. Ayos ka lang. Aniya at inabot pa ang pisngi ko, para gayahin ang kaninang ginawa ko sa kanya. Maliit ang kanyang kamay at masyadong malambot,
kaya wala sa sariling napangiti ako. Kung siya na lang ang mayroon ako, ay pipilitin kong mabuhay ng matagal para sa kanya. Anak, kain tayo, gusto mo? Anyaya ko na siyang mabilis niyang tinanguan. Tumayo na ako at marahan siyang binuhat. Tangkang lalarga na kami palabas ng pinto, nang marinig kong nagsalita si Zed na nasa likuran namin. Anak mo yan. Hindi makapaniwalang boses nito. Huminto ako ngunit hindi ko na siya nagawang lingunin. Mapait akong ngumiti at tumango rito bilang sagot. Anak namin ni Third.